posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 7 Steps to Freedom from Guilt. Ganyan po ang buhay, marapat ay masaya, masigla, magaan. Subalit, maraming kabaligtaran na nangyayari. Minsan ay may mga kabigatan. At isa sa mga pinakamabibigat na pasan ng tao ay hirap ng loob. Dahil sa pagkakamali, dahil sa pagkukulang, pagkakasala, o yung tinatawag nila sa English na guilt, dahil sa pag-usig ng budhi. Freedom from guilt is one of the greatest freedoms. At walang taong makakatawag sa kanyang sarili na malaya kung ang kanyang kalooban ay hindi malaya mula sa mga kabigatan na ito. Maging siya man ay nasa isang malayang bansa, politically speaking, maging malaya man siya sa pananalapi, economically speaking, subalit ko ang budhi ay nakagapos sa tinatawag nilang guilt, ang tao ay hindi tunay na malaya. Nais ng Diyos na ang tao ay maging malaya, kaya dapat pag-aralan ang ganitong mahalagang mga bagay. Ang pag-aaral po natin, pinamagatan, 7 Steps to Freedom from Guilt. 7 sa maraming mga hakbang upang ang tao ay makalaya mula sa bigat ng loob dahil sa pag-usig ng budhi. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo nagpapalaya. Ngayon nga po humihingi kami ng kalayaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Papaglinawin niyo ang aming isip at nang kayo lubos naming maunawaan, mabatid namin ang iyong kalooban at masunod dito sa aming buhay. Cleanse us from sin, O God. May you empower us to know you, to understand you, and to obey you. We ask you, Lord, be our speaker. Kayo po ang maging tunay na maghahatid ng mensahe sa amin at matanggap ng puso namin ang inyong mga pagtutuwid at ang pagbibigay niyo sa amin ng kaaliwan at ginhawa. Nawa maitaas namin ang iyong pangalan, ilayo mo kami at iligtas sa gawain ng masasamang tao at masasamang espiritu. Patalasin niyo po, O Diyos, ang aming isip, palakasin ang aming katawan, at gawin ang aming pusong mayamang taniman ng iyong mga salita. Lord, may you enable us to enjoy your words, to understand you in peace. Give us peace of heart. Give us your peace. In the name of Jesus our Lord, our Savior, we pray. 7 steps to freedom from guilt. At hindi lang po 7 yan, marami. Subalit ngayon ay pag-uusapan natin ang 7. One sad truth is that people are weighed down by guilt. Ang mga tao po ay talagang mabigat ang pasanin na pag-uusig ng budhi. People are guilty of mistakes, of shortcomings, of sin. Yung sin laging merong religious connotation. But people are not only guilty because of their religious shortcomings, but sometimes it's an emotional shortcoming or probably even a technical mistake. Tulad yan po yung napakalaking apoy na tumupok sa napakaraming hektaryang gubat at mga bahayan sa California ay nalikha daw ng isang batang naglalaro ng posporo. Kung ang batang ito ay may lubos ng isip, ay sobrang guilt ang mararamdaman niya dahil sa isang technical shortcoming or mistake. Dahil bakit hindi sakalan nagpunta yung posporo at doon sa gubat at nag-apoy ang lahat. Psalm 53 verse 3, there is no one who does good, not even one. Of course, this is an exaggeration. Biblical language, like most Eastern languages, thrive on exaggeration. Meron naman tayong ginagawang mabuti. Ang ibig sabihin lang ay walang taong lubos na matatawag na lagi na at sa tuwi na at kahit kailan na lang ay mabuti. So may mga pagkakamali ang tao. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay kinakapos sa kaluwalhatian ng Diyos, bagamat hindi lagi, paminsan-minsan na may tama ang ginagawa ng tao, pero walang lagi nang nakaaabot sa mataas na pamantayan ng Diyos. So people are guilty. People are full of guilt. Psalm 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Mas mahirap dalhin yung bigat ng budhi kaysa yung bigat na binubuhat lang ng tao physically. And people
are haunted by guilt. Sa tuwina ay hinahabol-habol, inuusig-usig ng ganitong uri ng kabigatan. Numbers 32:23, you may be sure that your sin will find you out. Hahanapin ka, susundan, pahihirapan ng mga alaala ng pagkakamali at pagkakasala. People are also made miserable by guilt. Napakabigat na dalhin at napakalalim na sugat pag ang tao ay inuusig ng kanyang sariling budhi. Psalm 38 verses 5 to 8, because of my sinful folly, I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. Napakaganda po mga pangungusap. Kaya nararamdaman niya ng nakaalam na ng ibig sabihin ng surutin ng sariling budhi. Sabi, ako ay yukong-yuko, napakababa at abang-aba ng aking kalagayan. Ako'y lubos na nagluluksa at daig ko pa ang pinagdurog-durog at dinaganan ng sangkalangitan. At ako'y dumadaing dahil sa tindi ng hirap na nadarama ng aking puso. At kung atin pong susuriin, ang mga pinakamababa nating mga naging kalagayan sa buhay ay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi ka naman nagpapakaaba kung wala kang baon. Hindi ka naman abang-aba kung wala kang pera. Hindi ka naman abang-aba kung hindi maganda ang iyong damit. Pero yung nagkasala ka at nahuli ka sa akto, abang-abang-aba ka. Yung ikaw ay pinarurusahan at guilty ka talagang wala ka nang maipiyok man lang, wala kang masabi ni isang putok na salita sapagkat talagang alam na alam mong may kasalanan ka. At itong nagpapaaba sa tao. Kuminsan yung mga napaka-proud na mga husband ay nagkakanda-humble-humble pag nahuli ng misis na may kulasisi pala. Kung ano-anong mga panunuyo at pagluhod at mga paghalik sa paa ang ginagawa para lang mapatawad. Hindi ba't kung minsan kaya yabang nating mga tao pero pag nahuli kang nagnanakaw pala o nahuli ka at na may ginagawa kang mga kabulastugan sa mga dilim-dilim, may bigla ka na lang nahahumble. Kaya yung mga tao po na mayroong ganap na paggalang sa sarili, talagang iniiwasan na gumawa ng mali. Hindi lang dahil mali yun, hindi lang dahil magagalit ang Diyos, kundi nalalagay ka rin sa sobrang abang kalagayan pagka ikaw ay nasa kamalian. And people are made miserable by guilt. Kaya kuminsan kahit ikaw ay nakondena ng mga hukuman, ng mga public opinion, pero kung sa kalooban mo talagang malinis ang iyong loob, taas na o ka pa rin. Pero sobrang galing mong artista, kung alam na alam mo na ikay makasalanan pero nagmamalaki ka pa ng konti, talagang sobrang bluffing yon. Pero ang tao po, pinabababa, ginagawang aba ng kanyang mga pagkakamali. God wants us free. Ayaw ng Panginoon ang kanyang mga nilikha sa kanyang image, ang kanyang mga nilikhang tao upang lasapin ng magagandang bagay na inihanda niya sa buhay na ito at sa kabilaman ay maging bilanggo ng guilt feelings. What are the 7 steps to freedom from guilt that we would like to discuss today? Galatians 5:1 says, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So God wants us free. God doesn't want us to be slaves to sin, and very especially to be slaves to guilt. Galatians 5:13, you were called to be free. Kailangan ng tao ay malaya. So unang-unang hakbang para ang tao ay makalaya, acknowledge sin. Acknowledge the mistake or shortcoming. Kung talaga pong alam natin na meron tayong pagkakasala, pagkukulang, aminin. Angkinin, panagutan. Walang taong makakalaya sa usig ng budhi kung hindi muna niya inaamin ang kanyang pagkakamali. Kaya meron pong mga pumatay ng tao o nakagawa ng mga malalalang mga krimen pero hindi naman napatunayan sa hukuman o kaya hindi naman nasakdal, pero kusa ng umaamin, kusa ng pumupunta sa pulis at nagpapakulong dahil malaya man ang katawan, bilanggo ang kaluluwa, hindi madala yung kanilang guilt. Kaya napakaganda rin pong resulta sa isang tao yung kung may kasalanan na makulong,
Dahil una, reformatory yan, hindi ka naman ikinukulong para parusahan, kundi para makapag-isip-isip, magbulay-bulay, kaya ka hinihiwalay kung minsan ay wala kang kausap, kasi para ka makapag-isip. Dahil baka nga naman, kung libang na libang ka doon sa kulungan, basketball ka ng basketball at kung ano-ano, hindi mo malang maisip na may kasalanan ka nga pala. So kailangan nag-iisip-isip, dahil ang tunay na paraan para makalaya ay maisip ang mga bagay na ito at matanggap na meron tayong pagkakamali at ito'y aminin. Walang taong nagkakaila ng kanyang mga pananagutan ang tunay na nakakalaya mula dito. Psalm 32 verse 5, I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord. Sabi, ipinagtapat ko, tinanggap ko ang aking mga pagkakamalit, pinanagutan ito, at sinabi kong aking lubos na ihahayag sa Diyos ang aking mga kakulangan. Ito ang unang hakbang para lumaya ang tao. Psalm 41 verse 4, I said, O Lord, have mercy on me, heal me, for I have sinned against you. So unang-una yan, tanggapin, angkinin ang pagkakamali. Then, repent. Magsisi. Tumalikod sa kasalanan na ito, at pagkatapos ay humarap sa dapat harapin sa buhay. Job 42:6, I despise myself and repent in dust and ashes. So pagka yung dust and ashes, ginagamit po yan, lalo sa Old Testament, ay ito ibig sabihin ng sobrang pagluluksa. Nilalagyan ng abo ang ulo, umuupo sa abo, as a form of repentance, as an expression of repentance. Acts 3:19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. So true refreshing comes from repentance. Hindi na dadaan sa bakasyon, hindi na dadaan sa pagpunta sa mga paliguan o mga spa kung ang budhi ay hindi mo na isinusuko sa Diyos at hindi nililinis, walang tunay na magiging ginhawa ang isang tao. So to repent is to turn and get away from what inflicts guilt. 2 Timothy 2:19, everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So sino po ang tunay na nananalig sa Diyos? Sino ang tunay na nagpapasakop? A believer is defined by what she or he does. And very importantly also, a believer is defined by what he or she does not do. Hindi sapat na sabihin niya, nag-church ako pag linggo, therefore believer ako, pero anong ginagawa mo from Monday to Saturday? Hindi sapat na sinasabi mong nagta-tithe and offering ako, therefore believer ako, pero ano pang ginagawa mo sa ibang mga pera? Baka naman bumibili ka ng kung ano-anong mga drugs, kung ano-anong mga pampasira sa sarili, o kaya ay sa kapwa. So tayo po ay natitingnan ng kalangitan sa ating ginagawa at hindi ginagawa. And also, another way to be free from guilt is to pay. Magbayad. Pay for your sin, for your mistake. Pay for your shortcoming. Kaya nakikita po natin yung mga inuhusgahan ko minsan, o makukulong ka ng 10 taon at magbabayad ka ng 200,000 pesos doon sa na-damage mong tao. Kasi kailangan nagbabayad. Pag hindi nagbabayad ang tao, meron siyang guilt. Kahit na yung guilt mo hindi mo laging nararamdaman, nandun yun. Inuusig ka rin nun sa ibang paraan. Kaya yung mga nagsha-shoplift, yung mga kumukupit, nagnanakaw, whether or not you feel guilty, but you get something and you don't pay for it, may bayad yon. Kumisan nga, mas mabigat pa yung bayad kaysa doon sa monetary value. Proverbs 22 verse 8, he who sows wickedness reaps trouble. Pagka ang itinanim natin ay masama, masama ang ating aanihin. Micah 7:9, because I have sinned against him, I will bear the Lord's wrath. Bakit mo pinasan ng Panginoong Hesus ang krus? Wala naman siyang kasalanan dahil yun ang bigat ng kasalanan ng lahat ng taong gusto niyang iligtas at magpapaligtas sa Kanya. Ang kaligtasan natin ay libre pero may bayad pa rin. May nagbayad, hindi lang nga tayo. Kaya napaka-importanteng laging iniisip na huwag tayong maging casual about sin. That we don't commit sin casually dahil pwede mo naman i-confess. Kasi may nagbabayad at ang nagbabayad nun ang Panginoong Hesus.
Para kang isang walang kwentang anak, nagasa ng gasta dahil hindi ka nagbabayad, pero ang nagbabayad kasi ang iyong magulang. Ganon din yun, may bayad ang lahat. At ang pagbabayad ay isang uri ng pagpapagaan ng ating mga kabigatang nadarama dahil alam natin na nagbabayad naman tayo. At kung kuminsan ang suffering, ang consequence ng kasalanan, then yan ay tinatanggap. Ang isang tao na lubos na kinikilala ang kanyang kamalian ay maluwag din ang loob na tinatanggap ang mga kabigatan na bunga ng kanyang pagkakamali. At hindi kung nag-sorry ka na, ibig sabihin nun exempted ka na from having to pay. Nag-sorry ka lang para ang inyong espiritu, ang inyong emosyon ay ma-restore, pero ibig sabihin nun, magbabayad ka pa rin. Kung physical yung bayad, babayaran mo pa rin yan. Alangan mang may utang ka, tas sorry ha sa utang ko, tas bayad na dahil nag-sorry ka. Pwede ka mag-sorry dahil nakaabala ka sa inutangan mo, nahirapan ang loob niya dahil ang tagal lang ng hula kung magbabayad ka pa o hindi. Na-inconvenient siya dahil nung kailangan niya ang pera ay wala dahil nasa iyo. Pero hindi ko mo nag-sorry ka, ibig sabihin bayad na. Kailangan ng tao nagbabayad. We must restitute. Luke 19:8, si Zacchaeus, isang chief tax collector, maraming nanakaw sa kanyang mga kababayan na kinolektahan ng buwis. Nung makilala ang Panginoon, nagbagong loob. Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Dahil nandaya siya sa paniningil niya ng buwis sa kanyang mga kababayan, ngayong nagkaroon na siya ng pagbabagong loob, itutuwid niya yon, magbabayad siya, hindi lang nung halagang dinaya niya, kundi papatungan pa niya ng interes. Siyempre, may cost of money. Kung yung perang nadaya niya noon ay pang negosyo ng mga iba, di tumubo na dapat. So may cost of money. Yun pong pagbabayad sa inutang natin, lalo't matagal na yung utang, dapat ay merong dagdag kung nagbabayad ka. Meron naman mga pinsan ng utang sa'yo ng 10,000 pesos nung 19 kopong-kopong. Babayaran ka ngayon, 10,000 pa rin. No? At akala niya, bayad na siya. Samantalang nung araw, yung 10,000 ang nabibilit, 1 kilong tuyo. Ngayon, 1 guhit na tuyo na lang yon. So, anong katuturan ng bayad na yon? So, kailangan nagbabayad ka sa cost of money at nung purchasing power nun, hindi yung monetary amount nun. Dahil naiiba yun eh. No? Ang tagal-tagal mo hindi nagbayad, tas yung pa rin. Kailangan nagbabayad ang tao. Tingnan nyo sa Zacchaeus, times 4. So, kung meron tayong kasalanan sa tao, pay up and make up. Kailangan, you make up. Sabi mo sa asawa mo, alam mo, 3 birthday mo na hindi kita nabati. Sorry ha. Tapos na. Dapat naman, dalhin mo man lang siya ngayon sa sa isang magandang tanawin, magbakasyon naman kayo dahil alam ng sorry, tapos walang making up. No? Magre-regalo ka lang sa birthday niya, gulay, hindi man lang bulaklak, para pakinabangan yung lahat at maigisa. Hindi para rin sa lahat yun, hindi para sa kanya. Si Nehemiah, sa mga usurero niya mga kababayan na sobrang magpatubo sa pautang, Nehemiah 5:11-12, give back to them immediately their fields, vineyards, olive groves, and houses, and also the usury you are charging them, the 100th part of the money, grain, new wine, and oil. We will give it back, they said. And we will not demand anything more from them. We will do as you say. So isinole ng mga sobrang magpautang yung kanilang mga nahuthot sa mga nagigipit. So sorry means to make up. Punan ang pagkukulang. Hindi lang sinasabi niya na forgive and forget. Sinasabi din ng sorry, may gagawin ako. Na magpapahupa sa iyong galit, magpapalubag ng iyong loob, at magpapatunay na nais kong makipagkasundo at makipagmabutihan sa iyo. Another step to freedom from guilt is to reevaluate your concepts of sin. To reevaluate your standards. Baka naman, nagigilty kayo, hindi naman dahil masama ang inyong ginawa, hindi dahil kayo nagkulang, kundi dahil na kondisyon ng kung sino ang inyong isip na i-consider ang mga bagay-bagay na hindi naman kasalanan na kasalanan. Sometimes you feel guilty for nothing because you were conditioned by some standard giving body or society or person to feel guilty about nothing. Could you be being made to needlessly feel guilty by the standards of a fellow man, an organization, but not of God?
At dito, napakagaling ng maraming relihiyon ang magpagilty sa tao. Kahit po tingnan ninyo ang mga dictionary, guilt has no exact counterpart in Tagalog. Sinasabi sa guilt, kasalanan. No, kasalanan is sin. No? Sinasabi doon sa guilt ay shortcoming. No, shortcoming is pagkukulang. Wala tayong exact word for guilt dahil yung concept of guilt ay hindi napakalaking bagay sa indigenous culture. Sobrang na-develop ang guilt nang dumating ang Catholic Christianity and up to a certain degree, also Protestant Christianity. These two forms of Christianity made guilt an everyday business of Filipinos. At pinagkaperahan na sobra ang guilt na ito. Nagkasala ka, ganito ang points, ganito ang donasyon, ganito ang dami ng bulaklak at kandila, ganito karaming mga panata at padasal, ganito karaming kalembang ng kampana ang dapat mong bayaran para mabayaran ang iyong kasalanan. Ito ang mga kasalanan mo, ganito karaming mga misa ang pambayad dyan. At syempre, hindi ka naman nagpapamisa ng libre. So, naging enterprise, naging negosyo. Kaya, nung maging Kristiyano ang mga Pilipino, whether it be Catholic or Protestant, sobra ang bumagsak na guilt feeling. Pinapagilty ka lagi ng relihiyon para lagi kang mag-ambag, mag-donate, para lagi kang maglingkod at magpaalila sa mga religious leaders. Sukdulan mong hampasin ang iyong sarili, ipako ang iyong sarili sa cross, maglakad ka ng paluhod, magpagapanggapang ka, paduguin ang iyong sarili para hugasan ang guilt. Sobrang natanim sa utak natin yung concept of guilt that now we look at religion as some form of way out from guilt. Sa katunayan ay napakarami mga naglilingkod dahil sa guilt. Dapat hindi ganon. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang kanyang gawain, mahal natin ang kanyang mga anak na gusto natin paglingkuran, pero hindi para makabayad-bayad sa Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, hindi naman tayo makakabayad. Napakalaki ng utang. Binabayaran na lang ng Panginoong Jesus at libre ang pagbabayad nito. Pero bilang ganti, naglilingkod tayo. Hindi para pantakip sa usig ng budhi. Napakadali po kasing i-manipulate ang mga taong guilty. Napakadaling alilain at kawawain ng mga tao sa pangalan ng Diyos kung ang mga ito'y maraming guilt sa buhay. Pero hindi ganyan ang ninanais ng Panginoon. Ang ninanais para sa atin ay kalayaan. Kaya bagamat tayo nais natin maglingkod, nais natin mag-donate, hindi dahil nagbabayad tayo ng mga utang sa Diyos, kundi dahil mahal natin ang kanyang gawain. Dapat naiiba ang pananaw na ito. No? At nakikita natin na itong ganitong business ay hindi lamang ang Christianity ang may roong mga pananagutan. Napakarami rin po mga relihiyon that thrives on the guilt feelings that they inflict on people. So people are forever being forced to cough up money or services or whatever sacrifices that the religion will ask for. Yan po ang laging itinutuwid ng Panginoong Jesus, kaya niya tinuligsa ang religious institution of His time. Sapagkat napakarami mga itinaturong bawal, ko takot na bawal, na ang relihiyon lang ang nagbawal at hindi ang Diyos. Ang nangyari ngayon, dahil ang tao ay laging kulang, tinimbang ka, ngunit laging kulang, lagi tuloy nagme-make up, lagi tuloy gumagawa ng paraan para mapagtakpan yung kanilang sense of inadequacy and guilt that was there because it was placed by the system. Mark 7:6-9, ang sabi ng Panginoong Hesus, He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. And he said to them, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Ano pong sinasabi ng Panginoong Hesus? Tama si Isaiah. Nung siya ay nagsalita tungkol sa inyo, mga religious leaders kayo, pinaparangalan nyo ang Diyos sa salita lang, pero sa gawa, hindi. Ang mga itinuturo nyo, hindi turo ng Diyos. Mga inimbento nyo, mga doktrina, ang itinuturo ninyo. Mga doktrinang di maabot-abot ng tao, kaya lagi sila nagigilty, kaya nanghihina ang kanilang loob at kaya nyo silang i-manipulate dahil sila ay guilty. But their guilt doesn't come from their offenses against God, but it comes from a feeling inflicted on them by the standards you invented. Na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga religious leaders sa kanyang panahon. Awang-awa ang Panginoong Jesus sa kanyang lahi, sa kanyang bayan na napakarelihiyoso pero napakalayo sa Diyos.
Mga taong walang ginawa kundi magdusa at maghirap dahil pinapag-guilty sila lagi ng kanilang religious system. Religion is guilty of this guilt affliction. Luke 11:46, Jesus replied, "And you, experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Sabi, sumpain kayo, mga guro, mga bihasa sa mga kautusan, pinabibigat nyo ang buhay ng tao, pinapapasan nyo sila ng mga dalahing hindi nila madala-dala, at matapos sila yung maganda kuba sa dami na inyong mga religious requirement, hindi nyo naman tinutulungan para makaahon. No? So, brother or sister, before you feel guilty, examine the standards being applied. Bago kayo mag-guilty, tingnan nyo muna, tama ba ako mag-guilty dito? Katulad na maraming OFW parents, guilty dahil malayo sa anak. Hindi ba kaya nga kayo umalis para magtrabaho, para sila buhayin? So, ba't pa kayo magigilty? Sobrang nyo pinapahirapan yung mga sarili. No? At talagang yung mga anak, akala mo mga prinsesang nakaupo sa tasa, "Mami, lagi kang wala, so pag uwi mo, dapat i-mall mo ko ng i-mall." Bakit? Nagbabakasyon ba ako sa pag-alis ko? Dapat ganunin mo rin na yung mga anak, hindi puro guilt feeling. Yun ang sinasabi natin mga kapatid na guilt feeling na wala sa lugar. No? Yung sobra ka nagtatrabaho, hindi mo kasama, anong magagawa mo? Talagang hindi mo mapapalamon kung lagi kayong nagkikita at magka-holding hands. So gumagawa ka ng paraan, pero kailangan pa ba mag-guilty doon? Pinapagilty ka pa ng iba. No? Yung mga churches na walang ginawa kundi pagiltihin ang tao sa kada pagkakamali at pagkukulang. No? Wala na halos pati dito ka isuka na para i-donate. Guilty pa rin, kulang pa rin. Yan ang tinuligsan ng Panginoon. Sabi, nandyan ang church, nandyan ang Diyos para palayain ang tao, hindi para patawan ng mga pabigat na hindi naman kailangan niyang dalhin. Because God wants us free. But when you feel guilty, make sure that it is because you are breaking God's law, not because you're only breaking the inventions and traditions of men. Marami po sa concept natin ng right and wrong, hindi galing sa Diyos. It was only what? Conditioned by society. Na-condition ka lang between right and wrong. Pero hindi pala naman wrong o hindi naman pala right. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa pinag-aaralan para doon lang tayo makapagbase kung ano ba talaga ang to be guilty about and to be free from. At pag inunawaan natin ang salita ng Diyos at ito ating tinutupad, hindi nyo kailangan ipaalipin na inyong sarili sa mga opinion ng kung sino-sino, kahit pa nga sila religious leaders. Hindi naman lahat ng nadidinig natin sa religious leader ay salita ng Diyos, kuminsan ay opinion lang yon. Kaya kuminsan kung napaka-conservative ng pastor, napaka-conservative doon ng church. Diba? Hindi naman ibig sabihin ang Diyos ay kuminsan ay conservative, kuminsan ay modern. Nasa interpretation lang mga leader kuminsan. Kaya napakarami mga pasanin ang dinadala ng tao dahil ini-impose sa kanila ng religious leaders. Lalo't very, very conservative. No? Mga pananamit, mga haba ng buhok, mga ganyan-ganyan. In-impose din yan ng mga religious leaders ng New Testament sa kanilang mga members. No? Pero kailangan ba nating laging sundin? Kung sinabi ni ganito, sinabi ni ganon, yung mga tao rin yan na nagkakamali. Hindi naman perfect, kasi mga prophet may mga pagkakamali rin. So tinitingnan mo, etong sabi ng prophet, etong sabi ng apostle, pero anong sabi ni Jesus? Anong sabi ng Diyos Ama tungkol sa mga bagay na ito? Kailangan din kinukumpara natin. And we get the cue from the Lord Himself, who criticized the temple, who criticized the system, the Pharisees, the teachers, because they were not blessings to the people, para sila mga sumpa na nakakubabaw sa mga tao na nagpapahirap sa buhay ng mga ito. So be free from guilt imposed and inflicted by undeserving others. From moral impositions of what I call undeserving others. Dahil sino sila? Kaya nga may kantang, di ba, yung title, Nosi Balasi. Sino ba sila? No, para magsabi sa akin kung gaano kahaba dapat ang palda ko? Sino ba sila para magsabi sa akin kung gaano kahaba ang buhok ko? Sino sila para magsabi sa akin kung paano ko hawakan ng kutsara at tinidor? Sino sila para magsasabi kung paano ko higupin ng sopas? Sabi niya, no, si Balasi. No? Ang mahalaga yung utos ng Diyos. Yung mga utos ng ibang tao, opinion lang nila yon. Gusto nila sundin sa buhay nila, di sundin nila. Kung ayaw mo sa buhay mo, diwag. Ang mahalaga yung moral law of God, hindi natin ma-break. But everything else is just cultural preference. You are free to be yourself. Kung gusto mo makakapartner na damit mo ay kulay pula at kulay dilaw at kulay asul, sino ba sila para sabihin sa iyo hindi yan ang dapat color combination? Feeling gumamela ka ngayong araw na ito. It's up to you.
Malaya ang tao. Ang dami-dami kasing bawal, nagpapahirap sa buhay. Matthew 23, 2-3, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Ito ba ang sabi ng Panginoon? Bago ka sumunod kung kani-kaninong religious leader na ubod ng ihigpit, tingnan mo muna kung hinihigpitan ba niyang buhay niya. Yung mga ayaw pakainin ng karne tuwing Biyernes, tingnan niyo sa kanilang mga bahay kung ano kinakain din nila. Baka tao lang ang bawal kumain ng karne pag Biyernes, tapos sila makain nun. So tingnan mo, sabi, huwag mong sundin ang mga pinagsasasabi nila, tingnan mo mga buhay. Dami-dami nilang pagbabawal sa iba, tapos sa kanilang sarili, hindi naman. Napakabait po ng Panginoong Hesus, Napakabait niya. Napakabuti niya. Mas gusto niyang panigan yung mga kawawang taong naapi kasi yung makapangyarihan na institutions. Kaya tingnan nangyari, siya ipinako ng mga ito. Dahil hindi nila matiis na lagi silang nakikriticize at ang mga tao nakakalaya at pag lumaya ang tao, di wala nang sunod-sunuran sa kanila. Kaya pinatay nila ang Panginoon. At ganoon ang pag-ibig ng Diyos para sa atin na ipinadala niyang kanyang anak na si Jesus upang tayo palayain at kahit sa proseso nito, siya ang magdusa. Kaya hindi na bagay ngayon sa mga anak ng Diyos na patuloy na magapos sa mga hindi naman kailangan mga tali. Nasasayang ang pagdurusa ng Panginoon. Nasasayang ang ibinayad ni Jesus na dugo at buhay para palayain ang tao kung patuloy lang naman tayo magiging alipin ng ganito mga ideya. How else can we be free? Apart from clear, obvious, and unilateral godly standards, make your own personal standards based on your own realities. Konting-konti lang ang absolute sa buhay. Bawat tao may kanyang realidad. May kanyang katotohanan. At ang katotohanan na yan, hindi niya dapat iniiwan sa equation. Your reality must be a very important part of the equation. Not only the reality of an idea or a theory, not only the reality of a doctrine or a concept, but your reality must be factored in. Kaya tinitingnan mo, ito ba'y bagay sa akin, angkop sa akin, ito ba ang pinakatama sa akin? Hindi isasakripisyo ang isang buong buhay sa bulag na pagsunod sa isang ideya na baka mali pa nga ang pagkakaunawa, sayang naman ang buhay na inialay sa isang maling pagkakaunawa lamang. Romans 14:22-23. Whatever you believe about these things, keep between yourself and God. So meron ka dapat personal theology, personal hermeneutics, personal interpretation. Sabi, whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. But the man who has doubt is condemned, and everything that does not come from faith is sin. Ipinakita po dito yung pagiging isang loob. That a person must have personal faith and personal standards. At kung ano yung kaloob-looban mong pinaniniwalaan, lalo sa mga personal na bagay, doon ka mabuhay. Hindi mo dapat hinahati ang iyong loob. Sapagkat pag ang ginagawa mo ay hindi yung pinaniniwalaan mo, hati ang iyong loob. At sabi ni Paul, kasalanan yan. Ibig lang niyan sabihin, hindi ito yung holiness. Because holiness is wholeness. And when you are not whole, you cannot achieve great things. Kaya dapat, hindi ka lang sunod ng sunod dahil sabi nila, sabi ni ganun. Unawain at kailangang pinaniniwalaan sa kalooban. Hindi magkahati yung paniniwala sa loob at yung ginagawa sa labas. At sabi, kung may mga bagay na hindi mo matanggap, gawin mo ang personal. It's between you and God. Make it very, very personal. Napakalawak ng theology ng Diyos, higit na malawak kaysa theology ng mga Bible schools o ng mga relihiyon. Napakalawak ng kanyang pangunawa at pag-ibig, higit na malawak sa pangunawa ng ano paman at ng sino paman. Kasi sabi, kung may mga bagay na very personal, then make it personal. Kailangan you're at peace with yourself. Pinoproseso mo yan, hindi mo niyayakap ang isang pananalig dahil sabi lang ng teacher. Kailangan maunawa at tanggapin ang kalooban. At kung hindi mo pa natatanggap, di wag mong tanggapin, pero walang katuturan na magpanggap ka na ito ay nangyayari sa iyong buhay kung hindi naman totoo. There is such a thing as corporate religion, and there is such a thing as a personal one. Sabi, it's between you and God. Kung may mga bagay na hindi mo masabi sa tao, mga bagay na hindi mo madala sa mga hukuman ng tao, dalhin mo sa Diyos. Make it personal and settle it between you and God. Huwag mahati at huwag magdalawang loob. Sinasabi ni Jesus,
Sinasabi ng Old Testament, sinasabi ng New Testament, that if you believe, it will happen. Kasi ibig sabihin, isa lang ang loob mo. Hindi yung ibang inasabi ng yung isip, iba sinasabi ng yung puso, hati ka, sabi, walang mangyayari. A double-minded man must not expect anything from God. That's what the New Testament says. Kailangan isa ang loob. Kaya ang mga bagay na yan, iniisip, sinasala, tinatanggap sa kaloob-looban para maging totoo at maging makapangyarihan. Make peace with yourself. It is important to be free. And it's an important ingredient of freedom to be at peace with yourself, with your personal standards that are of course preferred if trained in godliness. Kailangan merong input ang sarili nating diwa. And when all else fails, wala na mag-click, lahat na ito hindi natin magawa, take forgiveness, take shelter and refuge in God's grace. Wala na tayong sulingan, wala tayong maabot, wala tayong maisip, guilty tayo, kumanlong sa pag-ibig ng Diyos. Sumilong sa kanyang pagmamahal at walang patakarang pagpapatawad. Psalm 25, 16-18, Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. The troubles of my heart have multiplied. Free me from my anguish. Look upon my affliction and my distress, and take away all my sins. What a very sincere prayer. Sabi, kahabagan mo naman ako, Diyos. Sobra na ako nalulungkot, sobra na ako nababagabag. Palayain mo ako sa aking mga pagdurusa. Ilayo mo sa akin ang aking kasalanan. At meron pang sinabi, take my sin as far as the east is from the west. Take my sin to the depths of the sea. God can give complete freedom and complete pardon. But of course, it is God who is the creditor and God pays. That's why God can forgive. Psalm 86:15, But you, O Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So kung hindi natin kaya yung lahat ng mga napag-usapan, itong kahuli-hulihang remedyo, lunas, sumilong sa pangunawa, sa pagpapatawad, sa pag-ibig ng Diyos. Charge your sins to Christ. Charge your shortcomings to God's grace. Romans 8:33-34. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Remember, when you have done your best, kulang pa rin, God remembers that we are dust. Psalm 103:14, He knows how we are formed. He remembers that we are dust. But I'm very emphatic, brothers and sisters. Ito na yung huling remedyo. You say, God remembers that I am dust. Hindi ito yung una. Kailangan ginagawa muna natin lahat ng kaya natin gawin at sa kaabot-abot ng kadulu-duluhan ng maaabot natin ay hanggang doon na lang talaga. You say, well, God will remember that I am dust. Dust, ibig sabihin naman hindi nothing. Something din yung dust. So you do something. Pero kung kulang pa rin, ang kabaitan na ng Diyos ang magpupuno. Pero bigyan niya naman ng Diyos ng pupunan, alangan namang zero, alangan namang wala tayong effort. Dapat yung pinakakaya natin abutin, at hanggang doon na lang, huwag na kayong mag-guilty dahil hanggang doon na lang eh. Ano magagawa nyo? Charge it to God's grace. But you can face God and say, Lord, this is my best. I did my best, you take care of the rest. At kung totoo mang tayo nagkasala, nagkamali, nagkagalit ang Diyos sa kasalanan, but God won't be angry for long. And God won't be angry forever. Isaiah 12:1, I will praise you, O Lord, although you were angry with me, your anger has turned away, and you have comforted me. Ganun na lang ang papuri ko sa iyo, O Diyos, dahil galit ka man, humupa na rin, at ngayon naman ako'y binibigyan mo ng ginhawa. Psalm 30 verse 5, For his anger lasts only for a moment, but his favor lasts a lifetime. Sandali lang daw ang galit ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng sama ng loob.
Kaya lang, pag nagagalit ang Diyos talagang magagalit yan agad. No? Parang mabuti pa yung mga tao na magagalitin, nagalit agad, sumigaw o ganyan, tapos mamaya tapos na. Kesa hindi kumikibo, nagkikimkim ng galit, 5 taon na, nasa dibdib pa ang himutok. No? Mabuti pa yun, na-express yung galit na yun para matapos na Kaya kung minsan, pansinin yung mga kapatid, yung mga pala sigaw, yung mga pala express ng galit, hindi pala tanim ng sama ng loob. Tapos na agad. Kesa yung akala mo, ang husay naman niya, hindi mo lang nagalit. Yung pala, may galit sa'yo, pero nasa dibdib. So nagagalit man ng Diyos, sandali lang. At tayo man pwede nating matutunan yun dahil tayo mga tao nagagalit din. Pero dapat sandali lang. Huwag nang patagalin. Tapos na. Na-express mo na yung galit mo. And move on in life. Mahalaga po na ating tanggapin na ang Panginoon ay nagpapatawad ng kasalanan. That God won't be angry with us forever. Meron ba kayong nagawa na sa palagay niyo sobrang ikakagalit ng Diyos? Ihingi ng tawad. Ilapit sa Panginoon. Make up. Do something. And then move on. Huwag tayong maging alipin ng ganyang feeling forever. May mga kasalanan po kasi, kung minsan napakabigat dalhin nakapatay ka halimbawa ng tao. No? Nag-abort ka. Sinulsulan mo yung girlfriend mo magpa-abort. Yung ganyan, tas dala-dala ng puso mo forever. Ang mga Kristiyano po yung makakalaya din dyan. Bagamat mga mabibigat na mga pagkakamali, wala namang bibigat sa pasan ng Panginoon na krus. Ano man ang bigat na ating mga pagkakamali ay nababayaran ng kanyang pagpapatawad at kanyang kalinga. Kaya ang tao hindi dapat mag-guilty forever. Hindi nagagalit ang Diyos forever. So kung nagkamali ka man, nagkasala, pinagsisihan, dapat din itong ibaw na sa limot. Sapagkat ang Panginoon ang gusto, yung natitirang mga araw ng ating buhay, magaan, maluwag, upang makagawa tayo ng mga magagandang bagay. Hindi dahil sa guilty feeling, but because of our great love for God. Hindi para patawarin ng Diyos, kundi bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Iba yun magkaiba ang dala ng dibdib, bagamat pareho lang kayong nagsisikap. It is important, no? Guilt can come from doing something wrong, the guilt of commission. It can also come from not doing something right, the guilt of omission. Hindi sapat na umiiwas tayong gumawa ng hindi tama, dapat din ay ginagawa ang tama. Sapagkat kadalasan may mga guilt din na nagmumula sa hindi pagkakagawa ng tama. So be free from guilt by doing what is right and by not doing what is wrong, by reviewing your standards. And if you really find yourself guilty, repent, seek God's love and forgiveness, restitute, magbayad-bayad ng ating mga pagkakautang sa Diyos, suklian man lang siya ng kabutihan. At kung kapwa-tao ang nakagawa natin ng mali, lalo naman tayong dapat magbayad-bayad sa tao na yon. Stick to the standards of God. Do not be enslaved by mere standards of men. Find freedom in God's forgiveness, in men's forgiveness, and very importantly, in your own forgiveness. Kung minsan, tayo ang napakalupit sa ating mga sarili, tayo ang hindi nagpapatawad sa ating sarili, bagamat napatawad na tayo ng Diyos. Ama namin, nagpapasalamat kami na kayo mabuting Diyos. Hindi nyo kami sinusukat sa isa lamang na insidente ng pagkakamali, kundi sinusukat nyo kami ayon sa iyong pag-ibig. Nililinis, pinapatawad, itinutuwid, binibigyan ng napakaraming mga bagong mga pagkakataon. Your blessing is new every morning. So we thank you, Lord, that we don't have to be guilty all our lives. Mga kapatid, kung meron talaga tayong mga guilt feelings na hindi pa natin yan nare-resolve hanggang ngayon, this is the time. If you are still haunted by a guilt feeling, kung kailangan humingi ng tawad sa Diyos, ihingi na ngayon. Kung kailangan humingi ng pagkalinga, pagmamahal ng Diyos, ihingi na ngayon. Huwag sayangin ang pagkakataon. Katulad din yan at kasama niyan, set other people free. Yung mga hindi nyo pa rin pinapatawad, hindi pa rin sila free. Kahit na hindi kayo nagkikita, mayroong spiritual connection yan, hindi pa rin sila malaya. Regaluhan nyo na ng kalayaan. Kung meron pa kayo hindi pinapatawad, putulin nyo na yung tali na tumatali sa kanya patungo sa inyo. Dahil kayo rin hindi makalayo, nakatali din kayo. Kung may tinatali kayong tao, nakakabit din sa inyo yon, hindi rin kayo malaya. So sa pagpatid ng mga gapos na ito, tayo na rin ang unang-unang nakakalaya. So let's bow before the Lord
Kung meron tayong kailangang isuko ng mga guilt feelings, isuko na natin. At kung meron tayong dapat patawarin ngayon para yung guilt nila makalaya na rin, patawarin nyo ngayon. This is a spiritual time to be renewed and to give renewal to other people. Oh God, thank you for your grace. Turuan nyo kaming kilalanin ang aming mga sarili at isuko sa inyo ang aming mga nagawa na inuusig ng aming budhi. At ganon din, ngayon man, turuan nyo kami, Lord, na magpatawad, magpalaya ng mga tao na kagapos pa sa amin dahil sa mga guilt nila laban sa amin. At nawa, Panginoon, sa sandaling ito, lumaya ang maraming mga anak mo na hindi naging conscious na nakatali pa pala, nakagapos pa pala. Move among your people, O God. Teach us how to react to your reminder today. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Humingi tayo ng direksyon mula sa Diyos kung anong gagawin natin sa mga nadinig natin ngayon. Maaaring sa ikabubuti natin o ikabubuti ng ating kapwa, seek God's grace that we may be able to apportion the blessings of these words to our daily lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 7 Steps to Freedom from Guilt. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Kia ora, isang pagbati mula sa mga kapatiran dito sa Auckland, New Zealand. Ako po si Pastor Mervin, and if you are in Auckland, please join us every Sunday from 10 a.m. to 12 noon at 944 Mount Eden Road, 3 Kings. And in the afternoon from 4 p.m. to 6 p.m. at 247 Edmonton Road, Teatro 2, Henderson. You may also reach us by calling 021-182-5720, or you can visit our Facebook page at Day by Day Jesus Ministries, Auckland. Samahan niyo po kaming magpuri sa ating Panginoon, sa ating bulwagan dito sa Auckland. Halina at ipagdiwang ang Panginoong Yesus. Salamat po! Sa akin, o kahirap maliri, dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko
ko man maging nisid, tigib lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao, kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod, at hindi nga nagkukulang kailanman. Kung Jesus ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi, puso ko ay nagpupuri, tingking pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Kung Jesus ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi, puso ko ay nagpupuri, tingking pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Daydayawan
Jesus, sa lahat ng dako, mapupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng kapwa. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!